Sa aming mga brothers and sisters in Islam na nakikinig sa ngayon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa programang ito, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our program, Women in Islam. At ito po ay hatid pa rin sa inyo ng Lihubila Islamic Media Foundation. Ito po ang inyong lingkod, Sister Rashida, at kasama ko po sa ngayon, si Sister Aisha. Medyo po absent sa ngayon si Sister Fatima dahil meron pong hindi maiwasang pangyayari at kailangan pong doon muna siya sa lugar na yon dahil meron po siyang inaasikaso in connection with the women in Islam. Kaya bago po tayo magpatuloy, babati po muna si Sister Aisha sa atin at ganun din ang ating dalawang panauhin sa gabing ito. Okay, Sister Aisha, sisters, Assalamualaikum. Walaikum salam. Walaikum salam. Walaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po sa ating mga ginigili namin sa pakikinig dito sa Women in Islam. Ang Women in Islam po ay mapapakinggan ninyo tuwing Huwebes ng gabi mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito sa DWDD Armed Forces Radio 1134 kHz. Maaari pong ipadala ang inyong mga katanungan o komento tungkol sa aming programa. Pakitext lamang po sa 0918-526-3424. That's 0918-526-3424. Sa internet naman po, pwede po kayong mag-email sa amin sa islamradio@yahoo.com. islamradio@yahoo.com. Mapapanood din po ninyo ang lahat ng mga videos namin mula sa mga programang The Message at Women in Islam sa youtube.com/islamradioph. That's youtube.com/islamradioph. Ang mga audio files namin po ay libre niyong mapapakinggan at pwede pong i-download at libre po ito at walang bayad. Kung meron po dyan na nagbebenta ng mga lectures namin dito sa The Message at Women in Islam, tigilan po ninyo yan. Please lang po. Inaanyayahan din po namin ang lahat ng mga Muslim sisters po natin na nais mag-share ng kanilang mga karanasan kung paano sila naging Muslim at buhay ng isang Muslima. Ang programang ito ay hindi lang po para sa mga balik Islam o mga born Muslims. Ito po ay para sa ating lahat na sumasaliksik tungkol sa katotohanan ng Islam. May Allah guide us. All praises are due to Allah and all mistakes are mine alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sister Aisha. At nasabi ko na nga na sa gabing ito, pinalad po tayo na magkaroon ng panauhin sa ating programa. Sila po ay kailan lamang nag-embrace na Islam. Alhamdulillah. Sila ay sina Elaine at Cheryl. Si Cheryl, ang kanyang napiling Muslim name ay Shara. Kaya siya po ang unang kakapayanamin o unang i-interviewin ni Sister Aisha upang malaman natin kung ano ang mga bagay na naging dahilan. Kaya nag-decide o nagpasya si Sister Shara na maging isang Muslim. Okay? Go ahead, Sister Aisha. Assalamualaikum, Sister Shara. Salam. So sis, simulan po natin. So, first things first. Bakit napili mo ang Sister Shara? Kasi yun yung gusto kong pangalan sa akin. Kasi parang iba yung dating na parang naging name ko siya. Hindi ko naman akalain na pwede rin pala maging name yung Shaila sa Islam. Wala bali, pinili mo lang siya para sa'yo. Wala nag-suggest? Hindi naman ako alam. Bali nung hindi pa po ako Islam, nickname ko na po talaga yung Shaila. So parang destiny siya, no? Kasi hindi na natin, yun na. Okay. So, Sister Shara, so ilang taon na po kayo? I'm 24. Saan probinsya ko? Sa Albay po. Ay, hindi po. Province ko po ay Albay. Pinanganak ko po dito sa Manila. I see. At so, bali parents mo ang from Albay? Okay. Thank you.
So, dito sa Metro Manila, saan kayo? Sa ano po, Villa Hilares. Sa Villa Hilares po. Dilihanan. Ayun. So, kami nakawitness sa pagshahada nyo. Actually, witness kami. Bali, pinost namin sa YouTube. As of now, ano na siya, mga more than 2,000 na po nakapanood ng shahada ninyo. Tsaka ni Sister Elaine. Ayun. So, but for the sake of our listeners na hindi nakapanood ng video, so kailan po kayo lumakap sa Islam? Bago lang po kami, itong March lang. Sa March. I see. So, the whole time, bakit ka nag-desisyon na maging Muslim? Kasi po, dati po, ang religion ko po talaga. Nung una po, yung maliit pa lang po ako Catholic. Tapos po, naging born again po ako. Ngayon nga po na nagkaroon na po ako ng asawa, parang nalilito po ako sa religion ko. Hindi ko po nahahanap yung kapayapaan sa sarili ko. Ngayon nung nakita ko po yung religion na Islam, parang dito ko po nag-feel na nandito po yung buhay ko. So nice naman. Well, so sis, ngayong ikaw ay isa ng kapatid na Muslim. Ano naman ang natutunan mo o natuklasan tungkol sa religiyon ito? Natutunan ko, disiplin ko sarili at kagalang sa kapwa. Inshallah. How about naman yung pamilya mo? I mean, nang malaman nila na nag-embrace ka ng Islam, ano naman naisip nila? Wala naman po silang comment. Pero yung husband ko po, parang nagudan lang isip ko siya, baka ba tumapahamak ako, gano'n. Pero sabi ko naman po, wala naman siguro religion na mapapahamak ko isang tao. In what way na sinasabi niya mapapahamak ka? In what way? Kasi po, may mga intriga po kasi kami. Na baka daw po kami, iniikon lang daw po para ipaglaban sa opisina. Ay, ganun. Ganun. Mapipili lang naman po kami ng... I mean, di ba, mapipili ka rin naman ng ipanlaban. So, pipili ka na ng medyo, di ba, medyo mas palado. Hindi tayo puro, di ba, ayun. So, nung bago ka nag-embrace ng Islam, ano ba, how do you practice yung former religion mo? Nag-practice din dati po ako, pero nung na-stop na po yun kasi parang hindi ko nga po siya feel. Parang ganun pa rin kahit po anong pagiging santa ko, nagiging demonyo pa rin ako. Ganun. Kaya nung naging Islam ako, nalaman ko na hindi pala basta-basta pag mga tao. Kailangan may disiplina ka talaga sa sarili mo. Number 1 sa kapwa mo. Bali, ano po yung former religion mo? Born again. Born again. May tungkulin ka ba sa isang organization? Oo po, kasi po dati kami, kumakanta rin po kami sa Born Again. So, nung bata ka pa born again na kayo? Or may mga ibang religion kayo bago naging born again? Nung bata pa po ako, Catholic po. Pero nung nagkakaisip na po ako, naging born again na po ako. I see. Buong pamilya niyo born Hindi again po. or ikaw lang? Yung mama ko lang po, tsaka ako. So, ano naman po ang masasabi mo sa current na situation ng pamilya mo with regard sa economic-wise? Nasa ano ba kayo? Middle class? O may kaya? O working class? Sa totoo lang, mahirap lang talaga kami. Kasi nga, 10 kami magkakapatid, ang hirap buhayin, diba? Lalo sa panahon ngayon. Kaya, so inshallah, medyo, yun ngayon, kami sa Islam. Nung nagdarasal kami ala, pinibigay naman sa amin yung mga dapat namin kailangan. Amazing. So, ano naman ngayon sa parents mo, your siblings, ganon, pero ano naman ang naging reaction ng mga extended family mo? Like yung mga relatives nyo na hindi nyo kapitbahay or kasama mo sa bahay? Ang ano nila sa akin, nagpapalit daw po ako ng yun. Sabi ko, sana respeto nila lang po yun. Kasi kung kayo po nire-respeto ko rin. How about naman sa nang malaman ng mga kaibigan mo na ikaw ay naging Muslim, ano naman ang naging reaction nila sa'yo? Yung iba ko pong kaibigan, parang tulala sila na gano'n. Muslim ka na? Di ba born again ka?
sabi ko,